Okay, what's up mga idol? So, meron akong gagawing bagong tutorial ngayon sa inyo. Ito ay very basic lang, saka mura lang yung mga materyales. So, ang gagawin nating modification ngayon is yung pagmo-modify nitong ating speedometer or yung speedometer gauge assembly. So, etong aking, kung makikita nyo, stock na siya kasi binenta ko na yung Kosa digital gauge ko. Ngayon, may mga kailangan kasi ako ng features ng Kosa digital gauge na wala sa stock. Unang-una na dyan ay yung voltmeter. Very important kasi yung voltmeter at yun yung ginagamit kong pang monitor nung baterya ko. Kasi kapag once na nalobat yung baterya, papalya na yung push start ninyo or mahirapan na siyang gumana yung electric start. So, eto muna ako, back to stock, pero kailangan ko nga ng voltmeter. So, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano malalagyan to ng voltmeter na maayos tingnan. Hindi yung basta dinikit lang kung saan sa side mirror or kung saan nilagay. So, ang gagamitin natin ngayon ay itong mini voltmeter lang siya. Ayan siya. Okay, focus natin. Yan, mini voltmeter. So, itong mini voltmeter na ito, napili kong kulay ay color golden yellow. Kasi kung alam nyo naman yung kulay na setup ko eh. Kulay gold and white. So, ang napili ko, golden yellow. So, papakita ko sa inyo kung paano i-install ito dito sa loob ng speedometer gauge. So, unang-unang step dyan ay tanggalin natin tong lens. So, syempre, kailangan muna nating tanggalin to. May mga nakaklip lang naman dyan eh. Ayan o. Nakaklip lang yan. Yan. So, tatanggalin lang natin siya. Sa may angat. So, ayan. Yun. So, natanggal na natin. So, tatabi muna natin yan. Tapos, dito muna tayo magpo-focus sa itong pinakaloob niya. Ito. Itong kailangan nating ma-modify. Ito. Bali, saan ko ba ipepwesto yung ito? Dito ko siya ilalagay mga bobs. Ito yung pinaka safe na paglagyan niya. Wala nang iba. So, ang gagawin natin dito, magbubutas tayo ng pinaka socket netong paglalagyan natin. Neto. So, ang pwede nyong gamitin dito na pang butas ay mas maganda cutter lang kasi malambot naman tong ano nito eh, tong plastic nito. So pasok na to pag nilagay nyo to. Okay, so ayun mga paps, so eto na, natabas ko na yung pinakaloob ng ating speedometer gauge. Ito, ayan na yung pinakasakit na paglalagyan natin itong mini voltmeter. So ingat lang kayo dito sa pagtabas nito kasi dapat sakto yung ano niya, yung butas niya para sa paglalagyan nito. Para snug fit yung pagkakalagay. Kasi pag medyo malaki yung pagkabutas nyo or medyo, syempre, maluwag siya, malalaglag lang to. Unless lalagyan nyo pa ng pandikit sa likod. Pwede rin naman yun. Pero mas maganda sana kung fit siya. So, ito ayan, napapakita ko sa inyo ng close-up. Ganyan yung pagkakatabas. Ayan. So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay itetest ko muna to dito sa baterya, separate na battery na 12 volts para makita natin kung tama yung nagre-reading siya ng maayos bago natin isara lahat nung or buuin yung pinaka speedometer gauge. So, ito. Test muna natin siya sa baterya. Madali lang naman to kasi negative yung black, positive yung red. So, ayan. So, try natin siyang i-test. Ayan. So, makikita nyo kulay yellow siya. Nagre-reading naman siya maayos. So, itong battery ko ay 12.3 volts. So, ayan. So, pwede na nating ikabit yung mini voltmeter. Dito lang yan, oh. Ayan. So, yan. So, ikakabit ko muna dito sa ano.
Okay, so ito na mga sir. Ayan na siya. Nakabit na ng maayos. Ayan o. Medyo naka-emboss siya ng konti. Which is hindi naman siya tatamaan ng lens. Kasi itong lens ay medyo nakaangat din. Dito. Medyo nakaangat din siya. So hindi siya tatama dun sa lens. Kung mapapansin nyo pala may smoke na ako nilagay dyan. Hindi na siya clear. Nilagyan ko na siya ng smoke na tint. Ayan o. Madali lang maglagay niyan. Mas maganda yung ganyan, full coverage. Kasi yung mga binibenta dun sa Shopee or kung saan-saan, ito lang nilalagyan nila ng takip po. Mas maganda yung ganyan. Kung lens covered ng tint. So, ayan. So, ito na po mga sir. Nakabit ko na. So, test natin ulit para makita nyo kung ano itsura niya. Balik natin dito sa battery. So, negative, then positive. Test lang natin para makita nyo lang. Yan. Makita nyo naman, di ba? 12.3 ang lumalabas. Okay, so accurate siya, same as before. 12.3 volts. So, okay na to. Bali, ang pinaka-problem na lang natin or iisipin natin dito, ayan snug fit naman siya. Kahit hindi nyo nalagyan ng pandikit, basta sakto yung pagkakabutas nyo. Swabing-swabe na yan. Ayan Okay. So, ayan. So, ang paproblemahin na lang natin dito ay itong pagtatap nitong wires. Madali lang to kasi itong positive negative kahit itap nyo na lang doon sa park yung ilaw nung pinaka dashboard. 'Di ba may dalawa 'yon, may dalawang peanut bulb doon na malaki yung size niya, yung parang nilalagay sa park light. Papakita ko sa inyo. Kunin muna natin yung ating speedometer gauge assembly. Ito. So ayan ang mga paps. So, ito yung ating speedometer gauge assembly. Yung sinasabi kong paglalagyan natin ng wires, pagtatap natin ng wires, ay dito sa, dito lang. Itong yung brown dyan sa positive, tapos yung black sa negative. Tutugma lang natin dun. Yung positive nun red, tapos yung negative niya black. So, ayun na mismo. Tatap lang natin ng ganon, then, okay na yun. Ito pala mga paps, reminder ko sa inyo, ingat kayo sa pagpapalit nitong gauge panel na to. Kasi very sensitive yung etong yung na yan, at lalo na tong fuel gauge. Kasi pag pinalitan nyo tong dashboard ay itong ano man tawag dito? Gauge face. Pag pinalitan nyo yan, kakailanganin yung tanggalin to. Saka ito. So, mangyayari niyan, kapag binalik nyo at hindi tama yung direksyon ng pagkakalagay nyo dyan, hindi magiging accurate yung basa ng fuel meter nyo at saka nitong yung speedometer. So, ayun. Ano lang yun? Reminder lang. Lalo na sa mga nagpapalit nito. So, anong solusyon doon kung gusto nyo magpalit? Either i-empty nyo yung fuel tank or i-full tank nyo, saka nyo ikabit to ng naka-full tank. Tugma nyo kung anong laman nung tanki nyo pag pinalitan nyo siya. Okay, so pwede natin ibalik to. So, syempre, dun ko itatap dun sa may ilaw dun sa loob. Sisingit ko lang. So, ganyan magiging itsura niya yan. Papasok ko lang dun sa, ayun, yung ilaw na yan. Pinalitan ko na yan ng AES na tawag dito, ceramic. Yan. Doon ko lang isisiksik yung itong dalawang wires. Pero pakita ko sa inyo kung ano yung tsura muna. Yan lang yan, Okay, so ayan, okay na mga sir, naikabit ko na yung pinaka-cover natin kasama nung mini voltmeter. So ayan na siya. So kung makikita nyo mga paps, okay na okay yung pagkaka-install niya. Hindi siya tumatama dun sa fuel. Ayan sa fuel meter. Then, saan ko itinap yung wires? Ayun. Tanggalin ko lang Ayan yung wires. Doon sa park light.
I mean dashboard na dashboard light. Ayan. Yun o. Ang connection niyan dito. Yung brown yung positive. Kinonect ko yung pula. Yung black yung negative. So, black to black na wire. Ayan. Siniksik ko lang dun sa loob. So, ayun. Okay na. So, pwede natin ibalik yung lens. Then, i-install ko na dun sa motor. So, ayan. Babalik lang siya na ganyan. Oops. Okay, ito na mga sir, naikabit ko na, buo na siya and ready to install. So, bigyan ko lang kayo ng overview. Ayan. So, fit siya. Ayan, no. Makikita nyo sa, ayan. Ayan. Fit siya dun sa mga sulok-sulok. Ayan. So, ayan siya kung makikita nyo. Hindi tatama sa lens. Saktong-sakto lang. Ayan. Tapos, hindi rin tatama dun sa pinaka gauge or yung fuel gauge natin. So, ready to install na to mga sir. Ayan. Murang-mura lang tong modification na to. Itong mini voltmeter ay nabili ko lang ng 50 or 50 pesos sa online shop. So, ayan. So, search lang kayo nung 0.28 inch na mini voltmeter. Ang may re-recommend ko yung dalawang wires lang na positive-negative. Kasi meron yung tatlong wires na kailangan pa i-modify para maging accurate. Ito, ready-made accurate na siya. So, ayan. Okay, so install ko na sa motor. Pakita ko sa inyo kapag naikabit na. Okay, so ito na siya mga paps. Ayan na siya. Ayan. Ayan siya. So, on natin yung ignition para makita nyo yung so, sa camera lang yung parang nagbibilig siya pero sa actual, steady lang yung ilaw niya. Okay, so ayun po.